नारा तकबीर, नारा तकबीर, इस्लाम अहमदिया, इस्लाम अहमदिया, मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम अहमद की जय, गुलाम अहमद की जय, हज़रत खलीफतुल मसीह खाने जिंदाबाद, हज़रत खलीफतुल मसीह खाने जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Ipinahayag ni Hazrat Masih Maud alayhis salam na siya mismo ang ipinangakong Mesayas at Mahdi na naipropesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang ibang Mesayas na bababa mula sa langit at wala nang ibang Mahdi ang darating, sapagkat dumating na ang takdang panahon para sa kanyang pagdating. Sa panahong ito, isinugo ako ng Diyos at nagpakita ang lahat ng palatandaan na itinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natupad na ang lahat ng mga propesiya na naglalarawan sa mga palatandaan ng pagdating ng Mesayas. Kaya't sinabi ko, pag-aralan, pag-isipan at unawain ang mga propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat naroon ang tunay na tagumpay. Doon matutupad ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Nilinaw ko na huwag akong akusahan ng ano pa mang pang-iinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay isang ganap na kasinungalingan. Ang akusasyong ito laban sa akin ay walang batayan. Ako ay dumating lamang bilang isang tapat na alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipalaganap ang kanyang relihiyon. Ang aking puso ay puno ng matinding pag-ibig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa aking mga isinulat, talumpati at pribadong buhay, aking ipinahayag ang pag-ibig kong ito ng walang pag-alinlangan. Sa lahat ng aspeto, ipinakita ko ang aking pagmamahal at paggalang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang antas na bihirang matagpuan saan man. Kaya't ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga sipi mula sa aking mga sulatin na naglalarawan ng aking walang kapantay na pag-ibig sa Kanya. Ang mga nag-akusa sa akin at sa aking mga tagasunod ng pang-iinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng isang lubos na mapanirang at maling akusasyon. Sinabi ni Hazrat Masih Maud alayhis salam, siya na may pangalang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapayapaan at pagpapalang ng Diyos ay sumakanya, ay pinatutunguhan ng libu-libo at hindi mabilang na pagpapala. Anong dakilang antas ng pagiging propeta ang mayroon siya? Ang kanyang mataas na kalagayan ay hindi maaaring lubos na maunawaan, at ang kanyang spiritual na bisa ay hindi maaaring ganap na masukat ng tao. Ibinalik niya sa mundo ang tunay na kaisahan ng Diyos na noon ay nawala na. Minahal niya ang Diyos sa pinakadakilang antas at ipinakita ang pinakamalalim na habag para sa sangkatauhan.
Kaya't dahil sa kanyang lubos na kaalaman sa puso ng kanyang pinakamamahal na nilikha, itinaas ng Diyos si Propeta Muhammad SAW sa pinakamataas na antas ng lahat ng mga propeta at nilikha, at ipinagkaloob sa kanya ang katuparan ng kanyang mga hangarin sa kanyang buhay pa lamang. Siya ang tunay na bukal ng lahat ng pagpapala, at ang sinumang nag-aangkin ng anumang kadakilaan ng hindi kumikilala at kumukuha ng liwanag mula sa kanya ay hindi isang tao kundi isang anak ni Syaitan. Ang lahat ng kayamanan ng spiritual na kaalaman ay binigay sa kanya, at sinuman ang hindi kumukuha nito mula sa kanya ay mananatiling walang kabuluhan. Sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, "Ano ba kami at ano ang aming tunay na halaga? Kami ay mga ingrato kung hindi namin kikilalanin na ang tunay na kaisahan ng Diyos ay natagpuan lamang namin sa pamamagitan ng Propeta Muhammad SAW. Natagpuan namin ang buhay na Diyos sa pamamagitan ng dakilang propeta na ito at sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Ang pagkipag-usap ng Diyos sa tao at ang direktang pagpapahayag ng Diyos ay naging malinaw sa amin sa pamamagitan lamang ng Propeta Muhammad SAW. Siya ang araw ng patnubay at ang kanyang liwanag ay nagniningning sa amin. Kaya't mananatili lamang kaming nagniningning kung mananatili kami sa kanyang lilim. Kapag tinitignan natin ng may katarungan, walang ibang propeta sa kasaysayan ang may halin tulad sa kanya. Siya ang pinakamataas, ang pinakadakilang tao sa lahat ng sugo at propeta, ang pinakadakilang pinuno ng lahat ng sugo na may pangalang Muhammad Mustafa at Ahmad Mustafa SAW. Sa ilalim ng kanyang lilim sa loob ng 10 araw lamang, ang isang tao ay maaaring makamta ng liwanag na hindi niya maaaring makuha sa loob ng 1,000 taon. Ang mga banal na kasulatang hindi nagmula sa kanya ay hindi maaaring magbigay ng tunay na espiritualidad. Ang mga ito ay tulad ng mga patay, at paano makapagdudulot ng liwanag ang isang patay na bagay? Ang lahat ng iba pang relihiyon ay natapos na. Walang ibang gabay maliban kay Propeta Muhammad SAW. Ang kanyang pagsunod ang nagbibigay ng tunay na liwanag sa sinumang susunod sa kanya. Ang Diyos na tunay ay magiging Diyos ng sinumang susunod sa kanya, at ang lahat ng huwad na Diyos ay magiging walang kabuluhan sa harapan niya. Subalit maraming tao ngayon ang tila nakalimutan ang tunay na Diyos. Kaya't dapat nilang suriin ang kanilang sarili at itanong, ano ang totoo? Bakit nila nilalabanan ang Jamaat Ahmadiyya? Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, siya ang pinuno ng mga anak ni Adan at ang pangwakas sa lahat ng propeta. Lahat ng pagpapala ay natamo sa pamamagitan niya. Ang pagmamahal sa kanya ang nagdudulot ng gantimpala mula sa Diyos. Napakataas ng kanyang katayuan sa harap ng Diyos, kaya't ang sinumang nagmamahal sa kanya ay nagiging minamahal din ng Diyos. Sa isang panaginip, nakita ko ang isang anghel na nagsasabi, ito ang taong nagmamahal kay Propeta Muhammad SAW. Kaya't ang dahilan ng aking mga pagpapala ay ang aking matinding pagmamahal kay Propeta Muhammad SAW. Hindi lamang ako basta nag-aangkin ng pagmamahal sa kanya. Ito ay napakalalim at matindi. Isang pagmamahal na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang banal na Quran ay may napakalakas na kapangyarihan na nagbibigay sa mga tagasunod nito ng mga himala at pambihirang palatandaan na hindi kayang labanan ng mundo. Ito ang aking dalangin at paninindigan. Pinatunayan ko sa harap ng mga kaaway ng Islam ang kataas-taasang kalagayan ni Propeta Muhammad SAW at patuloy kong ipinapakita sa kanila ang kanyang pagiging dakila. Walang sinuman ang maaaring mag-akusa sa akin.
ng pagpapababa sa antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halip, sa buong buhay ko, ipinakita ko ang sukdulang pagmamahal ko sa Kanya. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng Kanyang mga palatandaan upang hipahiya ang aking mga kalaban, sapagkat lahat ng aking natamo ay bunga lamang ng aking pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Hazrat Masih Maud alaihi salam, sinasabi ko ito ng may katapatan at mula sa aking sariling karanasan. Walang sinuman ang maaaring maging tunay na matuwid o makamit ang kasiyahan ng Allah, at hindi rin niya matatamasa ang mga gantimpala, pagpapala, kaalaman at pangitain na binigay sa mga may dalisay na kaluluwa, maliban kung siya ay lubusang lumulubog sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang patunay nito ay matatagpuan mismo sa mga salita ng Allah. Sabihin mo, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabihin mo, kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, sumunod kayo sa akin at kayo ay mamahalin ng Allah. Sinabi niya, at ako ang buhay at malinaw na patunay ng pahayag ng Diyos. Kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, sinabi niya na sundin ninyo ako. Sinabi rin ng Allah na kung susundin ninyo ako, mamahalin din kayo ng Allah. Kaya sinabi ng Hazrat Masih Maud alaihi salam, ito ang lihim ng aking natuklasan, at kung ang isang tao ay susunod sa lihim na ito, tanging sa gayon lamang niya makakamit ang malapit na kaugnayan sa Allah. Ang aking mga mangmang na kaaway ay patuloy na inilalantad ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga palatandaan araw-araw. At sinusumpa ko sa Allah na tulad ng kanyang pagkipag-usap kay Propeta Ibrahim at pagkatapos kay Ishaq, Ismail, Yaqub at Yusuf, Musa at kay Jesus ang anak ni Maria, gayon din siya nakipag-usap sa ating minamahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa kanya ang pinakamaliwanag at dalisay na revelasyon ay pinadala. At tulad ng kung paano siya nakipag-usap sa kanila, gayon din niya ako pinarangalan ng kanyang pagkipag-usap at pahayag. Subalit natamo ko ang karangalang ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ako kabilang sa kanyang umma at hindi ko siya sinunod, hindi ko kailanman makakamit ang karangalan ng pagkikipag-usap sa Diyos, sapagkat ngayon, wala nang ibang propetang may bagong batas ang darating. Ang isang propeta ay maaaring dumating, ngunit siya ay dapat munang isang tagasunod, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa batayang ito, ako ay isang tagasunod at isang propeta rin. At ang aking pagiging propeta na nangangahulugan ng pagkipag-usap ng Allah sa akin ay hindi isang bagay na hiwalay o bukod sa misyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, ito ay isang refleksyon ng kanyang propesiya, isang bahagi lamang ng kanyang liwanag. Dahil ako ay isang refleksyon at isang tagasunod lamang, ang pagiging propeta ko ay hindi kailanman nakababawas sa kanyang kadakilaan. Ang banal na pagkikipag-usap na aking tinatanggap ay isang katotohanan. At kung sakaling ako ay magduda kahit isang saglit, ako ay magiging isang di mananampalataya at mapapahamak sa kabilang buhay. Gayunman, ang aking mga kalaban ay hindi nauunawaan ito. Ang ibig sabihin lamang nito ay ako ay sinugo ng Allah upang ipalaganap ang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang parehong batas ng Islam na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagkatiwala sa akin bilang ang itinalagang Mesiyas upang ipalaganap ito. Ang responsibilidad ng pagtataguyod ng Islam ay iniatang sa akin bilang itinalagang Mesiyas ayon sa pangako ng Allah. Ito ay pinahayag sa Quran sa talata, "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." At iba pa mula sa kanila na hindi pa nakakasama sa kanila
ang tagumpay ng aking komunidad at ang tulong ng Allah ay malinaw na patunay na ang Allah ay hindi lamang nagpapatibay sa aking misyon, kundi tinutulungan din ako. Kung hindi, matagal na kaming winasak ng aming mga kaaway na patuloy na nagsisikap na wasakin ang aming komunidad. Minsan, habang ipinapaliwanag ang kataas-tasang antas ni Propeta Muhammad SAW, sinabi ko, siya ang taong nagpapakita ng ganap na pagiging perpekto sa kanyang pagkatao, katangian, gawain at espiritual na kapangyarihan. Siya ang pinaka-perpektong tao at dahil siya ang pinakaganap, siya rin ang pinaka-perpektong propeta. Sa kanyang pagdating, naganap ang espiritual na muling pagkabuhay sa daigdig na parang isang hudyat ng unang araw ng paghuhukom. At sa kanyang pagdating, maraming namatay sa kasalanan ang muling nabuhay sa espiritual at ang pinagpala at pinakamataas na propeta na ito ay walang iba kundi si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ang pangwakas sa lahat ng propeta, ang pinuno ng mga dalisay, ang pinakadakilang sugo. O aking minamahal na Panginoon, ipadala mo ang iyong mga pagpapala at kapayapaan sa mahal na propeta na ito, higit pa sa sinuman mula pa nang likhain mo ang mundo. Kung hindi dumating ang dakilang propeta na ito, wala tayong ebidensya sa katotohanan ng mga naunang propeta gaya ni na Moses, Elias, Zacarias. Bagamat sila ay mga minamahal at malapit sa Allah, ang kanilang katapatan ay kinilala lamang dahil sa biyaya ni Propeta Muhammad SAW. Sa isang pagkakataon, sinabi ko, ang tamang paraan upang mapasaya ang Allah ay ang pagsunod sa kanyang ipinahayag na utos. Gayunpaman, ang mga tao ay patuloy na lumilikha ng mga walang kabuluhang tradisyon at ritual. Kapag may namamatay sa halip na manalangin para sa kanila, gumugugol sila ng oras at kayamanan sa mga seremonya. Hindi ba mas dapat silang mag-alay ng panalangin para sa yumao? Hindi ba ang mga sumasamba sa mga libingan at gumagawa ng mga hindi makatarungang ritual ang tunay na gumagawa ng kawalang galang? Ang itinalagang Mesayas ay sinugo upang alisin ang mga bid'a, imbentong ritual, subalit maraming tao ang lumikha ng mga bagong ritual na hindi lamang sumusuway sa kanyang mga turo, kundi lumalapastanganan din sa kanyang dangal. Ang mga bansang nagpapasa ng batas laban sa paglalapastanganan sa propeta ay sila mismo ang pinakamasahol sa paglabag dito. Ang tunay na paglapastanganan ay ang hindi pagtanggap sa kanyang mga salita bilang sapat at ang pagdaragdag ng sarili nilang mga imbensyon sa relihiyon. Sino ang tunay na gumagawa ng kawalang galang? Ang mga sumusunod kay Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. o ang mga tumatanggi sa kanya? Ang aming mga kalaban ay nagsasabi na dahil sinabi ng itinalagang Mesayas na siya ay isang propeta, siya ay lumalabag sa katayuan ni Propeta Muhammad SAW bilang khatamun nabiyin. Gayunpaman, sinabi niya nang malinaw na ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng pagsunod kay Propeta Muhammad SAW at walang anuman na sa kanyang sarili. Sa halip na kami ang inakusahan ng kawalang galang, kayo ang tunay na bumababa sa antas ni Propeta Muhammad SAW sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto ng mga pagpapala na dapat ay natatanggap pa rin ng kanyang ummah. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, kayo mismo ang nagpapababa sa katayuan ng banal na propeta SAW. Sa halip kayo mismo ang gumagawa ng kawalan ng hustisya, sapagkat ang pag-aalis ng pisikal na anak ng propeta Muhammad SAW ay malinaw sa Quran, kung saan sinabi ng Allah na wala siyang pisikal na anak. Ngunit kung tinatanggi ninyo pati na rin ang espiritual na anak ng propeta SAW, ano pa ang natitira? Bakit kayo nagsasalita ng maling bagay? Sa talatang ito, ipinaliwanag ng Allah ang dakilang katayuan ng banal na propeta SAW
at ang kahalagahan ng kanyang espiritual na mga bunga at impluensya. Ang kanyang espiritual na lahi at mga pagpapala ay hindi kailanman mapuputol. Kung may matatanggap ng biyaya at pagpapala sa hinaharap, ito lamang ay makakamtan sa pamamagitan ng ganap na pagsunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa pagiging ganap na tapat sa kanya. Kung ang isang tao ay nagnanais na makatanggap ng biyaya mula sa Allah, kailangan niyang lubusang sumunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at maging ganap na matapat sa kanya. Kung may isang tao na magpapahayag ng pagiging isang propeta nang hiwalay sa kanya, siya ay isang sinungaling. Sa makatuwid, ang pintuan ng malayang propesiya ay isinara. Wala nang sinumang propeta na maaaring dumating ng hindi sumusunod kay Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang hindi kumikilos ayon sa batas ng Islam. Gayunpaman, ang pintuan para sa isang taong ganap na sumusunod sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam at isang perpektong tagasunod ay hindi isinara. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang sipi mula sa kanyang unang aklat, kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam patabaraka man allama wa ta'allam. Lahat ng pagpapala ay mula kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagpala ang mga natuto at nagtuturo. Ang karangalang natanggap ko sa pagkikipag-usap sa Allah ay bunga lamang ng pagsunod ko sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang anumang bagay na ipinagkaloob sa akin ay dahil sa kanya. Ang Allah ay nakikipag-usap sa akin dahil sa mga pagpapala ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng kanyang mga tagumpay at tulong mula sa Allah ay patuloy na natutupad. Ang Allah ay natupad ang kanyang pangako ng pagpapalaganap ng patnubay sa pamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng spiritual na impluensya, liwanag at pagpapala ay mula sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga biyaya at liwanag na ito ang aking ipinapamahagi. Kaya naman may buong katiyakan akong nagsasabing sa kanya, natapos ang kaganapan ng lahat ng prophetikong katangian. Ang sinuman nag-angkin ng isang bagong relihiyosong kilusan na hiwalay sa kanya ay isang sinungaling at mapanlinlang. Ang sinumang tatalikod mula sa kanyang propesiya at magpapahayag ng bagong katotohanan ay sinumpa. Malinaw kong sinasabi na ang sinumang naniniwala sa isang propeta matapos ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang taong isinumpa at lumalabag sa katotohanan ng kanyang pagiging huling propeta. Ang ating mga kalaban at iba pang Muslim ay nagkamali sa kanilang pangunawa sa Khatamun Nubuwat. Sinisira nila ang selyo ng pagkapropeta upang ipahayag na may isang propeta mula sa mga anak ng Israel na bababa mula sa langit. Kanilang sinasabi na si Jesus alayhisalam ay bababa mula sa langit, ngunit aking sinasabi na ang pagiging panghabang panahon ng propesiya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang himala na kahit makalipas ang 1,300 years sa pamamagitan ng kanyang katuruan at impluensya, ang ipinangakong Mesayas ay dumating sa kanyang habang dala pa rin ang selyo ng kanyang propesiya. Ngunit ang mga taong ang isipan ay nabalot ng kadiliman na walang bahagi sa espiritual na liwanag ay hindi ito mauunawaan. Itinuturi nila itong kufur, kawalan ng pananampalataya. Ngunit ito mismo ang nagpapakita ng kadakilaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patunay ng kanyang buhay na espiritual. Sinabi niya, lahat ng karangalan ko ay dahil lamang sa pagsunod ko sa isang propeta, si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking kawalan ng hustisya na ang mga taong mangmang ay nagsasabing si Jesus ay buhay sa langit
Gayong ang lahat ng palatandaan ng buhay spiritual ay nasa pagkatao ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita natin ng Allah sa pamamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pintuan ng banal na paghahayag na isinara sa ibang mga nasyon ay nabuksan sa atin dahil sa kanya. Ang mga himala na itinuturing ng ibang mga bansa bilang alamat ay ating nasaksihan sa pamamagitan niya. Subalit ang mundo ay walang kamalayan rito. Habang nagpapahayag ng kanyang paniniwala, sinabi niya, "Wala kaming ibang aklat kundi ang Quran. Wala kaming ibang sugo kundi si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam at wala kaming ibang relihiyon kundi Islam. Ang ating relihiyon ay hindi laruan ng mga bata. Dapat nating tandaan na wala tayong anumang paghahabol maliban sa pagiging tagapaglingkod ng Islam. Kung may sinumang mag-ugnay ng anumang bagay sa atin na salungat rito, siya ay isang sinungaling. Ang sinuman na hindi tapat sa Islam ay mawawalan ng kabuluhan. Ngunit ang Allah ay nagpakita ng kanyang tulong at suporta sa Jamaat Ahmadiyya at milyon-milyong tao ang sumasali sa atin taon-taon. Mula sa Russia, Amerika, mga bansang Arabo, Africa at Asia, maraming tao ang sumulat at nagpahayag kung paano sila ginabayan ng Allah upang kilalanin ang Hazrat Masih Maud alayhi salam. Isang beses sa isang pagtatalo sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, isang conference ang inihanda kung saan siya ay inimbitahan, ngunit tinanggihan niya ito sapagkat ito ay mula sa mga taong naglalait sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinumang nagsasabing ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinababa sa anumang paraan ay mali. Ang pagmamahal niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makikita sa kanyang personal na mga damdamin. Ang isang taong may ganitong malalim na pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman maaaring maging isang taong lumalapastanganan sa kanya. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Panginoon ng lahat ng mga propeta, ang karangalan ng sangkatauhan at ang imam ng lahat ng nilikha. Ang kanyang relihiyon ay muling nagbigay buhay sa mga nawalang landas ng katotohanan at patnubay. Ya Allah, pagpalain mo siya ng walang katapusang pagpapala, kasindami ng mga butil ng alikabok sa mundo at kasindami ng mga nilalang na naroroon at bawat isa na inililibing dito. Ya Allah, ipagkaloob mo sa kanya ang napakaraming pagpapala na kasing dami ng mga butil ng alikabok sa kalangitan, maging ito man ay hayag o nakatago, at iparating mo sa kanya ang aming pagbati ng kapayapaan na aabot sa dulo ng himpapawid. Mapalad ang bansang yumakap kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naglaho sa kanyang pagmamahal. Ang mga naninirahan sa lupaing ito, ang mga Arabo ay tumanggap ng biyaya mula sa Allah. Ang mga naninirahan sa lupaing ito, pinagpala kayo ng mga yapak ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naway kahabagan kayo ng Allah, naway siya ay malugod sa inyo at naway pagkaloob niya ang inyong kasiyahan. Ako ay may mabuting pag-iisip tungkol sa inyo, o mga lingkod ng Allah. Ang aking kaluluwa ay uhaw na makatagpo kayo. Ako ay nasasabik na makita ang inyong bayan at ang inyong pagtitipon upang masaksihan ko ang lupaing hinawakan ng mga yapak ng pinuno ng sangkatauhan. Nais kong ilapit sa aking mga mata ang alabok ng bayang ito at makilala ang mabubuting tao dito. Ito ang damdamin ng aking puso na aking ipinahayag. Naway bigyan ng Allah ang mga Muslim sa Arabia ng kakayahang isabuhay ang aral na ito sa ating panahon at naway gawin nila karapat-dapat ang kanilang mga gawa upang sila ay maging tunay na tagasunod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging matapat na alagad ng kanyang umma. Kung sila ay magpapatuloy sa pagsunod,
ng wasto sa kanyang batas, saka lamang nila mababawi ang kanilang nawalang dangal. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin na may matinding lungkot na kung ang ating mga anak ay pinaslang sa ating harapan, kung ang ating mga mahal sa buhay ay pinutol-putol at pinatay ng may matinding kalupitan, kung ang ating ari-arian ay kinamkam at tayo ay pinatay ng may labis na pag-alipusta, hindi tayo kailanman magdaramdam ng kasing tindi ng sakit na dulot ng panlalait at pang-iinsulto sa ating minamahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Dapat pag-isipan ng mga lumalapas-tanganan ng mga lumalaban sa Islam kung ito ba ay tamang gawin, o kayong mga lumalaban sa Ahmadiyyat na kabilang sa ummah ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kayong nagsasabing mahal ninyo siya, pag-isipan ninyo kung ang inyong walang dahilan na paglaban ay hindi nagiging sanhi ng galit ng Allah. Tignan ninyo ang mga pangyayari ngayon. Maaaring ang inyong ginagawa ay nagdudulot ng masamang kahihinatnan. Ano ba talaga ang inyong ginagawa? Ano ang resulta ng inyong mga aksyon? Isipin ninyo ito. Tungkol naman sa amin, ang aming pakikitungo sa lahat ng Muslim ay batay sa habag at pagmamahal. Kami ay sumusunod sa turo ng Hazrat Masih Maud salam na nagsabi, "O puso ko, pangalagaan mo ang kapakanan ng iba, sapagkat ang tunay na nagmamahal sa propeta ay laging nagmamalasakit sa lahat." Dahil dito, mahal namin ang lahat ng Muslim. Nanalangin kami para sa kanilang kapayapaan at ginagawa ang lahat ng aming makakaya para sa kanilang ikabubuti. Naway pag-isipan nila ito at sa halip na magmadali sa pagbibigay ng mga maling hatol laban sa taong isinugo ng Allah, ay pag-aralan at unawain nila ang kanyang mensahe. Dapat nilang isipin kung makatwiran ba ang kanilang ginagawa. Kung talagang naniniwala sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpapala ng Allah, dapat nilang isipin kung makatwiran ba ang kanilang ginagawa. Kung talagang naniniwala sila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi nila suriin ng maingat ang aming paniniwala? Bakit hindi nila tanungin ang kanilang sarili kung talagang may mali sa aming sinasabi? Bakit hindi nila tayo tanungin bago nila tayo hatulan? Kung matapos ang masusing pagsusuri ay makita nilang may mga bagay na lumalabag sa Quran, sa Hadith at sa batas ng Islam, saka lamang nila may karapatan na tutulan kami. Ngunit nagawa ba nila ito? Sinuri ba nila ang aming mga puso? Alam ba nila kung ano ang nasa loob namin? Alam ba nila kung gaano namin pinaniniwalaan ang huling sugo ng Allah? Alam ba nila kung paano namin sinusunod ang bawat kautusan ng Quran? Kami ay nagsisikap na itatag ang kaisahan ng Allah sa mundo, ang tauhid ng Diyos, at ito ang dapat pag-isipan ng lahat. Naway bigyan ng Allah ang mga Muslim ng pangunawa upang suriin ang kanilang mga paniniwala, at bigyan din tayo ng kakayahan na patunayan ng ating pagmamahal sa propeta sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kami ay yakin sa Hazrat Masih Maud salam at nais naming tuparin ang aming tungkulin sa kanya. Dapat nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong parehong damdamin tulad ng kanyang naramdaman. Ginagawa ba natin ang lahat upang may taguyod ang kaisahan ng Allah sa mundo? Tayo ba ay nagsumikap na tuparin ang ating tungkulin sa Islam? Naway pagpalain ng Allah ang lahat ng lumalahok sa jasa salana sa Kadian at sa iba pang bahagi ng mundo, ang mga nasa kanilang tahanan at nakikinig sa mga talumpati ay naway mapabilang din sa kanyang pag-iingat. Sa oras na ito, maraming jasa salana ang ginaganap sa iba't ibang bansa. Ang mga larawan ng mga ito ay pinapakita. May jalsa sa Togo, sa Mali, na ngayon ay nasa huling araw na, sa Burkina Faso, sa Guinea Conakry, sa Niger,
Lahat ay nasa kanilang huling araw. May jalsa rin sa Senegal, sa Guinea-Bissau at sa West Coast ng Amerika. Ang lahat ng mga ito ay natitipon upang maunawaan at ipalaganap ang mensahe ng Hazrat Masih Maud salam at upang mapabuti ang kanilang sarili. Naway bigyan sila ng Allah ng kakayahan na matamo ang mga biyayang kanilang inaasahan sa pagdalo ng jalsa. Sa kadiyan, iniuulat sa akin ang kaganapang ito ay dinaluhan ng mga kalahok mula sa 42 bansa na may kabuang 16,091 na dumalo sa kadiyan. Bukod dito, nagkaroon din ng makabuluhang presensya sa Islamabad, Telford, UK na may 3,388 na dumalo. Isang mabuting bilang ito para sa kadiyan. Naway pagpalain ng Allah ang lahat ng dumalo at gawing makabuluhan ang kanilang pagdalo sa jalsa. Ngayon, manalangin tayo. आमीन। अगला प्रोग्राम कादियान वाले जो करना चाहते हैं करें।